Isang araw, isang hukuman ng mga hayop ang itinatag sa liblib ng kagubatan. Halos lahat ng mga hayop ay pumunta sa korte nung araw na iyon. Si Lady Chicken ang magsusulat ng bawat reklamo. Nagsuot siya ng salamin para hindi siya magkamali. Ang paglilitis sa 3 maliliit na baboy at ang malaking masamang lobo ang isinulat niya sa papel. Sa oras na iyon, sabik na naghihintay ang lahat sa hukom na loro. Dahil mula noong itinatag ang hukuman sa kagubatan, siya ang nagpapasya kung sino ang mali at kung sino ang tama. Maya-maya, dumating ang pinakamalaking hayop sa kagubatan, ang elepante. Sakay ang 3 maliliit na baboy. Sina Porky, Torky at Gurky ay bumaba mula sa elepante at pumwesto na. Isa pang elepante ang naghatid sa malaking masamang lobo. Siyempre medyo natakot ang mga hayop nung makita nila ang lobo. Sa huli ay dumating ang hukom na loro na maglilitis sa korte. Pumwesto siya sa mataas na troso na angat sa lahat ng naroon. Tumayo ang mga hayop bilang lubos na paggalang sa kanya. Kamusta aking mga kaibigan? Maaari na kayong maupo. Habang binabasa ng loro ang mga nakatala sa papel, nagsalita ang ina ng 3 maliliit na baboy. Ginoong loro! Ginoong loro? Ang lobo! Ang lobo? Alam niyo po, Alam niyo po? tinangka niyang kainin Tinangka niyang kainin ang mga anak ko. ang mga anak ko. Mangyari pong huwag magsasalita nang walang pahintulot ng loro. Kung may magsasalita ng walang pahintulot, uulitin ng loro ang mga nasabi. Kailangan pa niyang uminom ng tubig para pigilan ang sarili. Katahimikan po. Ahem. Oo, una sa lahat, makinig tayo sa reklamo ng 3 munting baboy. Kamusta, Ginoong Loro? Ako po si Gurky, ang bunsong baboy sa aming pamilya. Gawa sa dayami ang bahay ko na ako mismo ang nagtayo. Pinagmamalaki ko ito. Isang araw, dumating ang masamang lobo sa bahay ko at muntik na akong kainin. Hindi. Tumututol ako. Ginoong Loro. Ginoong loro? Mangyari pong huwag magsasalita nang walang pahintulot ng loro. Kaya pinainom ng elepante ang loro ng tubig upang makapagpatuloy ang korte kung saan ito tumigil. Ituloy natin sa magkakapatid na baboy. Ginoong Loro, ang lobo na nakikita mo ay pumunta rin sa bahay ko na gawa sa kahoy at sinubukan din akong kainin. Kaya tumakbo kami kay Kuya Porky para mailigtas ang aming buhay. Pero hindi tumigil ang masamang lobo, Ginoong Loro. Pumunta rin siya sa bahay ko. Ayon sa mga tuntunin ng kagubatan, walang makakapasok sa bahay ng sinuman nang walang pahintulot o paalam. Oo nga. Oo, tama. Walang modo. Nakakahiya siya. Di pwede ang ganyan. Pumukpok sa mesa ang loro para tumahimik ang maiingay. Katahimikan! Kailangang patas ang pakikinig sa lahat ng hayop sa kagubatan. Kaya pakinggan natin ang gustong sabihin ng lobo. Una sa lahat, kamusta kayong lahat dito? Kilala niyo ako bilang malaki at masamang lobo. Pero ang totoo, ako ay maputing lobo. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi maputi. Ang lobo na kumakain ng hayop ay hindi mabuti. Bawal magsalita ng walang pahintulot. Habang umiinom ng tubig ang loro, nagpatuloy ang lobo sa kanyang salaysay. Nung araw na nangyari ang insidente, maagang-maaga ako nagising. Masarap ang almusal ko sa bahay. Ano ang kinain mo sa almusal? Naglagay ako ng mga strawberry sa dahon ng hazelnut at sabay-sabay kong kinain. Pagkatapos ay naglakad-lakad muna ako sa gubat. Sa oras na iyon nakita kong bahay na dayami na gawa ni Gurky. Ang bahay ay hindi talaga mukhang matibay. Natakot ako na baka bumagsak ito sa isang iglap at ang maliit na baboy ay maipit sa ilalim ng dayami. Kaya sumilip ako at sinabi sa baboy, hindi matibay ang bahay na ito. Hindi siya naniniwala kaya sabi ko sa kanya, hihipan ko yan at masisira ang bahay mo. Saka mo lang ako maintindihan. Tapos hinipan mo ng hinipan hanggang sa nasira ang bahay, tama ba?
Opo, pinatutunayan ko lang sa baboy na hindi naniniwala sa akin na hindi ligtas ang kanyang bahay. Tapos may nakita ako maliit na kubo sa di kalayuan. Nang makalapit ako, napagtanto ko na ang bahay kubo ay hindi rin matibay. Bukod dito, may 2 baboy sa loob nito. Oo, bahay ko nga yun. At takot na takot ang kapatid ko. Takot na takot ang kapatid ko. Sa'yo kaya pinuntahan niya ako. Sa'yo, kaya pinuntahan niya ako. Pakiusap, huwag sasabat sa nagsasalaysay. Paumanhin, Lady Chicken. Ituloy mo ang kwento, Lobo. Sabi ko, hindi matibay ang kubong ito. Hihipan ko ito at masisira ang bahay niyo, sabi ko sa bintana. Hinipan ko at nawasak din ang kubo. Ibig mong sabihin, hinipan mo upang pakita na ang bahay ay ikapapahamak nila? Opo, Ginoong Loro. At akala nila na winasak mo ang kanilang mga bahay upang kainin sila? Opo, Ginoong Loro. Kakainin po niya kami. Nais mag-isip ng mabuti ng loro tungkol sa bintang ng mga baboy at sa salaysay ng lobo. Kaya lumipad muna siya sa langit at dumapo sa ulap. Ito ang kanyang lugar ng pagmumuni-muni. Samantala, habang naghihintay ang mga hayop, pinag-uusapan nila kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sa tingin ko, ang mga baboy ang nagsasabi ng totoo. Hindi pa ako nakakita ng mabait na lobo eh. Sa tingin ko ay nagsasabi ng totoo ang lobo. Bakit niya kakainin ng mga baboy? Busog naman siya. Oo, tama. May katwiran nga. Sa wakas, nakagawa na ng desisyon ng loro at lumipad na pababa mula sa ulap ng pagmumuni. Muli siyang pumuesto sa ibabaw ng troso. Sabik na ang lahat na marinig ang desisyon ng loro. Pinag-isipan kong mabuti. Ang desisyon ko ay ayon sa tuntunin ng kagubatan. Isulat mo, Lady Chicken. Sa ating buhay kagubatan, wala pa tayong nakitang lobo na gumagawa ng mabuti. Oo nga. Hindi pa kami nakakakita ng ganun. Totoo yan. Pero hindi ibig sabihin nito na hindi sila makakagawa ng mabuti. Sa bagay. Oo nga. Pwede. Tama naman. Pero naisip ko, sa totoo lang, ang hazelnut at strawberry ay hindi tumutubo dito sa ating kagubatan. Opo, totoo. Wala ngang puno ng hazelnut o strawberry sa ating kagubatan. Wala nga. Sinungaling. Ang lobo na nagsinungaling sa kung ano ang kinain niya ay tiyak na gumawa ng pagkakamali sa pangyayaring ito. Desisyon ko na ang lobo ay magtayo ng bago at maayos na bahay para sa 2 baboy. Sa ganitong paraan, bilang unang lobo na gagawa ng kabutihan, magiging halimbawa siya sa ipapang mga lobo. Salamat, Ginoong Loro. Ang paglilitis sa 3 munting baboy at ang malaking lobo ay tapos na. Ngayon ay naintindihan na ng mga hayop sa kagubatan kung sino ang tama at kung sino ang mali. Matapos ang araw na iyon, ang lahat ay patuloy na namuhay ng mapayapa at maligaya dahil sumusunod sila sa mga alituntunin ng kagubatan. Habang naglalakad ang 3 maliliit na kuneho sa kagubatan, nakakita sila ng isang napakalaking karot. Wow! Tignan nyo! Ako ang unang nakakita! Nauna kaya ako. Akin ang karot na yun. Bahala kayo. Pero nakita ko rin yung karot. Habang matagal na nagtatalo ang mga kuneho, isa sa kanila ay nakaisip ng magandang ideya. Punta tayo sa pinakamalayong bahagi ng kagubatan, tapos magkarera tayo hanggang dito. Kung sino ang mauuna sa kanyang karot. Ngunit hindi sila makapagdesisyon kung anong karera ang gusto nilang gawin. Matulin akong tumakbo. Mahusay naman ako tumalon. Sa oras na iyon, ang masamang lobo na si Jack na gutom na gumagala sa gubat nang marinig niya ang pag-uusap ng 3 maliliit na kuneho, agad siyang nagtago sa palumpong. Aha! Gutom na talaga ako. At kung makakain ko ang 3 kuneho na yun, tiyak mabubusog ako. Sige, magkarera na muna tayo.
Sa sandaling nalaman ni Jack na magkukumpetensya ang mga kuneho para sa karot, nauna na siyang naghukay ng isang malalim na butas sa landas na tatakbuhan nila. Tinakpan niya ito ng mga dahon. Walang kuneho ang makakalusot sa bitag ko. Maya-maya, nagsimula na ang karera sa pagtakbo ng 3 kuneho. Ginagalingan ng bawat isa ang pagtakbo. Hindi malinaw kung sino ang nauuna o nahuhuli. Pinagmamasdang mabuti ng malaking masamang lobo na si Jack ang mga kuneho na tumatakbo patungo sa kanyang bitag. Mauhulog kayong 3 sa hukay na yan. Ngunit napakabilis ng mga kuneho na dinaanan lang nila ang bitag. Sobrang bilis na may ulap ng alikabok sa likuran nila. Hindi makapaniwala ang lobo kaya sinuri niya ang bitag. Nagulat siya dahil buo pa ang bitag. Bakit hindi sila nahulog sa bitag ko? Tumalon si Jack sa mga dahon upang subukan ang bitag. 2 talon. At sa ikatlong pagkakataon, nahulog siya sa hukay. Hindi pwede to. Ako ang nahulog sa sarili kong bitag. Habang sinusubukan ng lobo na makalabas sa hukay, karera naman ng paglukso ang gagawin ng 3 maliliit na kuneho. Tandaan, lulukso tayo at susundan natin ang mga karatula papunta sa karot. Nang magsisimula na ang karera, ang isa sa kanila ay natinik sa paa. Oh, hindi ako makakalukso dahil sa tinik. Oh. Habang tinutulungan siya ng kanyang mga kaibigan, binago ng masamang lobo na si Jack ang direksyon ng karatula para sa karot. Pagtalon niyo sa sapa, makakain ko na ang paborito ko. Kayong mga kuneho. Nauna si Jack sa sapa bago ang mga kuneho. Samantala, natanggal na ang tinik sa paa ng kuneho. At nagsimula na ang karera sa paglukso. Ang bawat isa ay malayo ang nalulukso habang sinusundan ang mga karatula. Maya-maya, dumating sila sa isang sangang daan. Ang mga karatula sa magkabilang panig, kaya nalilito sila. Sa kaliwa ba tayo o sa kanan? Siguro sa kaliwa. Teka, hindi, kanan. Nagpasya ang mga kuneho na magpatuloy sa kaliwang daan. Samantala, nilagyan ng masamang lobo ng malagkit na pulot na ninakaw niya sa mga bubuyog ang bato sa gitna ng sapa at matyagang naghintay sa mga kuneho. Ito na ang huli niyong paglukso, mga kuneho. Nakita ng mga kuneho na nakarating ang karera nila sa isang sapa at hindi nila matanaw ang karot. Mali ata. Sobrang layo ata sa karot ang pinanggalingan natin. Di tumalon tayo sa mga bato para makatawid tayo. Habang lumulukso ang mga kuneho sa mga bato, ang isa sa kanila ay nakaapak sa pulot. Dumikit ako sa bato. Hindi ako makatalon. Gustong makatulong ng mga kaibigan sa minalas na kuneho, kaya lumapit sila at hinila siya sa braso niya. Salamat mga kaibigan. Nagpatuloy ang karera, habang si Jack ay inatake ng mga bubuyog dahil ang mga kamay niya ay nababalot ng pulot. Buong akala niya na mahuhuli na niya ang mga kuneho. Aray! Tulong! Tumakbo siya sa sapa sa sobrang takot. Lumulubog ako! Tulong! Sa wakas ay narating ng mga kuneho ang tabing ilog para sa ikatlong karera. Magaling ako lumangoy. Panoorin nyo. Ako ang mauuna. Habang nag-uusap-usap ang mga kuneho, may bagong pinaplano si Jack. Naglagay siya ng malutong na litsugas sa madaraanan ng mga kuneho. Kumuha siya ng mahabang lambat at umakyat sa puno. Habang kinakain nila ang litsugas,
Huhulihin ko sila mula dito. Sinimulan ng mga kuneho ang karera sa paglangoy. Kung mauuna ang isa, lalangoy naman ng mabilis ang isa at lalampasan ng isa. Sa huli, nakarating silang tatlo ng sabay-sabay. Nang makita ng mga kuneho ang litsugas, magana nila itong kinain. At nang huhulihin na sila ng masamang lobo mula sa tuktok ng puno, isang lumilipad na tagak ang nasabit sa lambat ni Jack at lumipad rin siya kasama nito. Hoy! Ibaba niyo ako! Dali! Sa wakas ay malapit na ang mga kuneho sa malaking karot, kaya tumakbo na sila patungo sa karot sa huling pagkakataon. Ngunit si Jack na ngayon naman ay nagkukunwaring karot, naghihintay siya sa mga kuneho para lamunin sila. Ngayon ay wala na kayong kawala sa malaki kong bunganga. Habang naghihintay ang lobo sa mga kuneho ng nakapikit at nakabuka ang bibig, isang matandang magsasaka ang natutuwang lumapit sa nakitang higanteng karot. Wow! Ang laki ng karot na yun. Grabe! Hindi man lang namalaya ng magsasaka na ang karot na pinasan niya ay isang lobo pala na nakakostyum ng karot. Hoy! Bitiwan mo ko. Hindi ako karot. Ako ang masamang lobo. Ako si... Jack! Sa pagtatapos ng karera, ang mga kuneho ay umabot sa finish line ng sabay-sabay. Kaya silang tatlo ang makakakuha ng premyo. Lahat tayo ay nanalo sa karera natin. Pwede tayong hati-hati sa higanting karot. Oo, pero... Nasaan yung karot? Naglakad-lakad ng kaunti ang mga kuneho at nakita nila ang totoong karot na tinago ng lobo at sabay-sabay nila itong kinain. Dahil ang mahalaga ay mayroon kang mabubuting kaibigan na makakasama mo sa pagkamit ng anumang mithiin.